Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang nakikita ko may opinion na itong si Speaker Martin Romualdez, ito na yung pagkakataon niya na rumesbak, maghiganti kay Vice President Sara Duterte. Hindi lingid sa kalaman ng lahat na meron silang hidwaan. Okay. So, ano itong resback ni Speaker Romualdez? I-discuss ko mamaya. Panoorin muna natin itong panawagan ng aking anak sa mga gustong magkatrabaho, part-time or full-time job, kahit high school graduate, pwede kayo. Panoorin nyo itong anak ko, si Johnny Macanas Jr. Thank you po, D. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Johnny Macanas Jr. at inaanyayaan ko po kayo ngayong Saturday 1:30 to 2:30 p.m. Isa pong career orientation para sa mga naghanap ng part-time or full-time work. Pwede po sa 18 years old pataas. Pwede po kahit hindi po college graduate. Register on this link. And then, or you can message me 0927-930-5257. Via Zoom po yan, so make sure po okay yung internet natin sa phones or sa laptop or kahit sa iPad po. Okay? You'll earn well, can travel the world for free at the same time po, nakakatulong tayo sa ibang tao. So, in-expect ko po kayo. For more questions, andun po masasagot this coming Saturday. See you po at maraming salamat. God bless. So mga kaibigan, wag na kayong magtumpik-tumpik pa. Kontakin nyo na po ang aking anak. Multinational company ito, nangangailangan ng part-time or full-time job. Ngayong Sabado na ang career orientation. Okay, so kailan ba yon? Nung nagsimula yung away ni Speaker Romualdez at VP Sara. Nung dinimote ni Speaker Romualdez si former President Gloria Macapagal Arroyo, na nagalit si VP Inday Sara, nag-resign siya sa kanyang pagiging chairman sa partido, tapos tinawag ng speaker na tambalos-los. And then since then on, wala na. Nagsimula na ang away nitong dalawa na ang final battle will be on 2028. Ito, nakikita ko ang resback ni Speaker Romualdez. Pamamagitan ng confidential and intelligence fund. Kasi nasa Kongreso ang power to allocate this kind of funds. Nagsalita na ang Kamara, yung House of Representatives, yung chairman ng Appropriations Committee. Ito po ang balita. House to strip Duterte-led OVP DepEd of confidential intelligence funds. So, ulitin ko, tatanggalan na. I don't know kung magkano ang tatanggal. Ang pagkakalam ko, 500 million ang Confidential Intelligence Fund ng Office of the Vice President, tapos 150 million sa DepEd. So, 650 million lahat. So, it's a done deal sa House of Representatives. Babawasan. Hindi pa natin malalaman kung magkano ang ibawas, magkano ang maiwan. Okay, so, bakit babawasan? Maganda naman ang rason ng House of Representatives. Sa totoo lang in fairness, lahat ng mga government agencies na ang mandate nila hindi related sa national security, babawasan o i-re-realign ang mga intelligence confidential funds, i-re-realign sa dadalhin sa mga agencies na ang mandato nila ay national security. Example, yung pinaka matindi na pangangailangan dyan po sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council,
Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Of course, kasama na ang Armed Forces of the Philippines. Kasi malaking bagay yung naalarma ang mga lawmakers yung ginawa ng China, yung naglagay sila ng artificial barrier doon sa Baho de Masinloc na pinagbabawalan nila ang ating mga fishermen na mangisda doon sa area na atin talaga. Since time immemorial, ang ating mangingisda nandyan na sa Baho de Masinloc. It's only 240 kilometers from Zambales. From China, 900 kilometers. Kaya kalukuhan itong ginagawa ng China. So, dahil doon, nakita ng mga lawmakers na dapat palakasin ang Coast Guard, intelligence agencies, AFP, lalo ng Navy. Lalakihan na nila ang pundo ng Intelligence Confidential Fund. So, that's good. So, anong mga ahensya na babawasan? Lahat kasi ng ahensya babawasan. Kaya, sininggle out na dito sa balita, umamin na yung chairman ng Appropriations Committee, bayan si Representative Representative Salde Co, chairman ng House Appropriations Committee. Sigurado ang unang babawasan, Office of the Vice President and DepEd. So, ang kay BP Sara naman, we can live even without CIF, sabi niya. It's up for Congress. So, palagay ko, papayag yan si BP Sara. Mabawasan ba o completely matanggal? Ito ang tanong ngayon. Ito ang binabantayan ko. Okay ako niyan, tanggalan. Yes, hindi naman trabaho ng Vice President na magkalap ng impormasyon. Sa totoo lang, hindi. Kahit DepEd, hindi rin. Kaya kahit zero ang Confidential Intelligence Fund ng Office of the Vice President ng DepEd, okay lang sa akin, wala akong problema. Dapat lang. But ang binabantayan ko, how about ang Office of the President? Hindi rin trabaho ng Office of the President ang mangalap ng impormasyon. Hindi trabaho ng Office of the President yung intelligence gathering. Although, ang Presidente as Commander-in-Chief, siya ang responsible sa ating national security. Kaya lang, meron siyang armed forces, meron siyang DND, may pulisya. So, hindi kailangan ng Presidente ng Confidential Intelligence Fund. So, babawasan din ba ng Kongreso ang Confidential Intelligence Fund ang Presidente? Yun ang malaking tanong. Tinanong ng mga media si Senator Zubiri kung kasama bang bawasan ang Office of the President. Wala siyang naisagot. We will just study. Magkano ba ang Confidential Intelligence Fund? Yung buong nire-request ng administrasyon ito is I think 10.1 billion lahat. Ang karamihan yan sa 10.1 billion mapunta sa Office of the President. If I'm not mistaken, it's more than 5 billion, 4.5 billion. Medyo nalilito na rin ako. Nung una, 9.2 billion yan. Kaya lang, nag-downgrade. So, malalaman natin sa final version ng Appropriations Act. Basta pinaka mababang confidential intelligence funds ng Office of the President is 4.5 billion pesos. So, kung bawasan din ng Kongreso ang Office of the President na confidential intelligence, that's good. Ibig sabihin, patas. Kailan kung ang bawasan lang, tinatarget lang ang opisina ni BP Sara, ang opisina ng DepEd, yun na. Yun na yung sinasabi ko na
rest back time. Kasi, sa totoo lang, nakikita ko, kanya-kanyang pormahan na itong dalawa na ito eh. Si VP Sara, kini-question siya yung 2022 budget niya, 125 million ng kanyang Confid Intel funds, dinisburse niya in 11 or 19 days. Very controversial yun. Ako, personally, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya lang, follow the leader eh. Ganon din ang ginagawa ng presidente. Actually, ang presidente ang nagbigay ng pundo na yun. Noong 2022, walang confidential intelligence fund ang Office of the Vice President. Ang presidente nagbigay. Dahil binigay niya, bahala ka na dyan. Di ginawa rin niya. So, just follow the leader. So, hindi maganda yung ganun. Gastusin mo in 11 days, 19 days. Panluloko na yon sa taong bayan. Kaya ang mabuti pa, sana darating ang panahon na lahat ng mga opisina, starting from the Office of the President, VP, DepEd, lahat na dyan na hindi related sa national security ang mandato nila, wala ng confidential intelligence fund. So, ang mga kapuri-puring ahensya, number 1 is Department of Migrant Workers. Panahon pa ni Secretary Ople, ayaw niya. Although, kailangan sana nila to protect yung OFWs natin from illegal recruiters. Kailang gusto nilang malinis. Wag! Department of Foreign Affairs, ayaw din. Secretary Manalo, we do not need it. Tanggalin nyo. Office of the Ombudsman. Itong tatlong ahensyang ito ang models pagdating sa delikadesa ba ang tawag noon. Para walang bahid. Walang pag-aalinlangan. Tanggal. So, kung ang ating presidente, he will set the example. Starting next year, wala nang intelligence, confidential funds ang Office of the President. Ano sa tingin nyo? Down the line, may hihingi pa? Wala na. Kasi leadership lang yan eh. Kaya lang, ang Office of the President ang numero 1 na nangita ng billions of pondo para sa confidential intelligence fund. Kaya lahat na lang, down the line, Vice President, DepEd, lahat na lang gustong magka-intel because of bad leadership. So, sana, huwag nyo namang resbakan ang opisina ni VP Sara, DepEd. Bawasan nyo lahat, including Office of the President, para pantay-pantay.